Bakla, maganda ka. Hindi ka bagay dito sa kalye. Sa akin ka muna. Bibigyan kita ng bako. Do you have videos of them? Yes, sir. I can send you 3 videos for only 5,000 pesos. Pagandahan mo naman yung sayaw mo! Baba mo yung strap ng damit mo. Minanmanan ng mga otoridad ang isang babaeng sangkot Sumayaw ka dito! sa tinatawag na online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC. Isang flying kiss naman siya. Lapit sa camera. Ang pagbebenta ng malalaswang mga larawan at videos ng mga menor de edad online. Sa ikinasang operasyon ng National Bureau of Investigation o NBI, ang magiging target ang kanyang mga biktima edad 13, 11 at 8 anyos. Masagip na kaya ang mga bata mula sa makamundong gawaing ipinapagawa sa kanila? January 2024, nadakip sa ibang bansa ang isang foreign national matapos mapag-alaman ang ginagawa nitong krimen. Ang foreign national, bumibili raw ng malalaswang larawan at videos ng mga Pinoy na menor de edad. Matapos madakip ang foreign national, agad nakipag-ugnayan sa NBI Violence Against Women and Children Division o NBI VAU-CD ang mga operatiba. Nang silipin ng cellphone ng foreign national, natuklasan na isang babae mula sa Pilipinas ang katransaksyon ng nahuling banyaga. Nude pictures and videos ng mga bata. At mayroon ding mga sexual acts na pinapagawa sa mga bata. Dahil dito, nagsagawa ng surveillance ang NBI VAU-CD para matukoy ang pagkakakilanlan ng babaeng nagbebenta ng malalaswang larawan at video ng mga menor de edad. Nag-online surveillance tayo and then afterwards nahanap din natin ang location, kung ang totoong identity ng subject na to, ang mga identity ng mga bata. Hanggang nitong Marso, natukoy ng mga otoridad ang posibleng kinaroroonan ng target. This is Vanessa. She's 8 years old. Very young, very fresh. How about the little girl? Ano tayo ng isang undercover para ma-engage natin itong Filipina na nagsisend ng mga videos and photos ng mga bata na nakahubot-hubad. Ah, Ano ang kwento sa likod ng isa sa pinakamalalang krimen sa mga kabataan? yung sayaw mo! Sino ang babaeng target at ano ang matutuklasan ng NBI tungkol sa kanya? January 2024, nang masakote ng foreign counterpart ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang banyaga. Ang foreign national napag-alamang bumibili at ibinebenta online ang mga maselang videos at mga larawan ng 2 bata mula sa Pilipinas. Nakakuha sila ng mga child sexual abuse and exploitation materials na ito ay mga batang Pilipina o Pilipino. Napag-alamang isang babae mula sa Pilipinas ang nagpapadala ng malalaswang larawan at video sa mga foreign national. Ang babaeng minanmanan ng NBI VAU-CD itatago namin sa pangalang Roda. Nakuha natin ang mga identities, mga accounts nitong ating mga subjects. Kaya doon naman nagsimula na ma-engage din sila. Agad nagsagawa ng surveillance ang NBI VAU-CD para matuntun si Roda. Sa pagkikipagtransaksyon ng NBI kay Roda, nalaman ang mga kilos niya. Ayon sa NBI, gamit ang ilang social media applications, nagawang makipagtransaksyon ni Roda sa mga banyagang kliyente. Kusa siya, nag-aalok ng mga pictures na to, provided may bayad. Ang iniaalok ni Roda sa mga parokyano, 3 bata na pawang mga menor de edad. Sa halagang 3 hanggang 5,000 piso, ibinebenta raw ng suspect ang malalaswang larawan at video ng kanyang mga biktima
Ayon sa NBI, Doon nila pinapadala yung mga pera na binibigay ng mga foreigners. ang mas ikinagulat ng mga otoridad, hindi raw iba kay Roda ang mga batang kanyang binibiktima. O, go. Rampa, rampa. Ikot. Isang flying kiss naman siya. Lapit sa camera. Kindat. Okay, ngayon ibaba mo yung dalawang strap ng dress mo. Dali. Nay, Anong nay? May na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Ibaba mo lang yung strap. nay ayoko. Ano na naman kaartehan yan? Para naman po kasi yung baboy naman ang pinapagawa niyo sa akin. Ang dali-dali lang pinapagawa ko sa'yo, ha? Pa-sexy lang, di mo kaya? Ikembot-kembot mo lang. Sila daw ay hinuhubaran, tapos pinipicturan, binivideo, pinapakausap sa mga foreigners habang nakahubot-hubad. Maging ang NBI, hindi masikmura ang ipinapagawa ng babae sa mga bata. At kung minsan ay sila din ay pinapasukan ng mga sex toys para at naka-video ito. Yung nanay mismo ang nagpapasok sa kanila. How about the little girl? This one, Vanessa, she's 8 years old. Very young, very fresh. Kaya naman masusing minanmanan ng NBI ang bawat galaw ni Roda. Itong ating subject, kusang nag-aalok ng mga masaselang litrato at video ng mga bata kahit hindi sila inaano ng ating asset. So, nung nag-aalok sila, doon na natin assertin natin na nandun din kasama ng ating subject yung mga bata. Sa patuloy na investigasyon ng NBI, lumalabas na kilalang kilala pala ng suspect na si Roda ang mga batang kanyang binibiktima. Dahil si Roda, nanay pala ng 2 batang biktima. Wala tayong pambayad sa rent. Babalik tayo sa kalsada. Gusto nyo ba yan? Itatago namin sila sa pangalang Josephine, 13 anyos, at Micah, 11 anyos. Samantalang, kamag-anak naman niya ang 8 taong gulang na biktima na itatago namin sa pangalang Vanessa. Sobrang nakakalungkot, di ba? Kasi instead na mga nanay ang magprotekta sa kanilang mga anak, sila pa mismo ang nag-aabuso. What do you want, sir? Paano masasagip ang mga biktima? At paano nagawang ipasok ni Roda sa bentahan ng laman online ang kanyang sariling anak at kaanak? Lola Ason, amin yung bahay na yan! Akin ang bahay na to! At pinatira ko lang ang nanay niyo rito! Layas! Kaya wala kang karapatan ang kinin ng pamamahay ko! Lola Ason, nakikiusap ako. Huwag niyo naman kami paalisin. Tapos na ang responsibilidad ko nang mamatay ang nanay niyo! Lola Ason, nakikiusap ako. Lola, maawa po kayo sa amin! Wala akong pakalan! Layas! Wala naman po kasi kaming tiraan noon. Kasi kinuha ng lola ko yung binigay ko sa nanay ko. E nung namatay na po yung nanay ko, binenta po yung kaya wala po kaming tiraan noon. Kahit saan na kami nakikitira. Pagtapos niyo kumain, Taong 2018 nang mawalan siya ng tirahan. Kalaunan, nakilala niya ang isang babaeng nag-engganyo sa kanya na pumasok sa mundo ng cybersex. Maraming salamat ho. Ako nga pala si Marie. Anong pangalan mo? Roda ho. Bakla, maganda ka. Hindi ka bagay dito sa kalye. Wala ho kami ibang mapupuntahan. Palaboy-laboy na lang kami dito sa kali simula nung pinalayas kami. Ganun ba? Sige, sa akin ka muna. Bibigyan kita ng racket. Talaga ho? Maraming salamat ho. Tatawagin ko lang ho mga anak ko. Josephine! Micah! Dito kayo! Halika! Mga anak, ito si Marie. Tutulungan daw tayo. Sasama tayo sa kanya. Kasi wala naman po akong trabaho. Gusto ko rin kumita po ng pera. Do you think I'm pretty? Pagsisiwalat ni alias Roda, taong 2018, napilitan siyang ibenta ang sarili niyang katawan sa mga foreigner na nakakausap niya online. Kamabuyan naman ito, Marie. Palaboy ka, Roda.
Ano pa bang di kakayanin ng sikmura mo? Hindi ko naman alam na hubaran yung papasukin ko. Pasalamat ka na lang, di ka gagalawin. Eto, 5,000 para sa 20 minutong pakikipaglandian sa APAM. Akin ang 20% dahil sa akin ang bahay at computer. Yung 4,000, sa'yo na lahat yun. Hindi ba kakalat yung video? Gaga, video call nga eh. Umpisa pa lang po ako. Kumikita ako, 3,000 lang mahigit. Kasi may ano po yung may boss po yung gano'n eh. Hati kayo, gano'n. Ano ang kahihinatnan ng mag-ina sa kamay ng bagong kakilala? Pagtapos nyo kumain, na kayo malimos sa maraming tao doon. Bakla, maganda ka. Hindi ka bagay dito sa kalye. Sa akin ka muna. Bibigyan kita ng racket. Do you think I'm pretty? Very sexy. Pagsisiwalat ni alias Roda, taong 2018, napilitan siyang ibenta ang sarili niyang katawan sa mga foreigner na nakakausap niya online. Kamabuyan naman ito, Marie. Palaboy ka, Roda. Ano pa bang di kakayanin ng sikmura mo? Dagdag pa ni Roda, pikit mata niyang sinusunod ang hiling ng kanyang mga parokyano kapalit ng maliit na halaga. Sa website po, nag-online sa website. Kung papasok po sa website na hindi mo naman po sila nakikita. Pero parang sa TV, parang gano'n. Next time, be wilder. Send the money now. All right. Got it. Thank you. Ganun ko ano po yung utos. Yun, ganun. Gagawin ko po. Wala mang isang oras eh. Kwento pa ni Roda, organisado raw ang grupo na unang nagpamulat sa kanya ng kalakaran online. Hindi lang po kami isa lang nag-duty. Maraming yung sumusunod po sa inyo, may oras lang kada 8 oras. Ganun. Halimbawa, 3 po kayo nag-duty, tig 8 oras lang. Mula sa pagiging solo performer, isinali niya ang kanyang sariling mga anak. Sumayaw ka dito! Tayo! Taming arte! Pa-sexy lang di kaya? Pagod! Isayaw mo! Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng National Bureau of Investigation Violence Against Women and Children Division o NBI VAU-CD, lumalabas na taong 2023 nang simulan ni Roda ang pagbebenta sa sarili niyang mga anak online. Nire-recycle din nila yung mga videos na yon. Not unlike yung foreigner, magre-request ng live show. Ang ibinubugaw ni Roda online ang kanyang mga anak na si Micah, 11 years old. Para maganda. O, rampa. Flying kiss. Hagod. Ikot. Smile. Smile sa camera. Gamitin mo yung mata mo. Pang-akit. At Josephine, 13 years old, O, go. Rampa. Rampa. Ikot. Isang flying kiss naman siya. Lapit sa camera. Kingdad. at kapag sumuway raw sa utos ng ina, Ngayon, ibaba mo yung 2 strap ng damit mo. Nay, Naku ba? Baba mo lang yung 2 strap. Dali. Mayroon ba yung pinapagawa ko sa'yo? Baba mo lang yung strap. nay ayoko. Ano na naman kaartehan yan? Day, para kasing ang baboy naman ang pinapagawa niya sa akin. Ang baboy? Ang dali-dali lang pinapagawa ko sa'yo. Pa-sexy lang, di mo kaya? Magagalit daw si nanay. Pag ayaw nilang maghubad o ayaw nilang magpa-picture, yun yung pagagalitan sila. Simple-simple lang pinapagawa ko. Ikaw na, Micah, dito ka na. Sumayaw ka dito. Sumayaw ka dito! Tayo! Taming arte. Pa-sexy lang, di kaya? ang mga dalagitang anak ni Roda namulat sa kalasuang ipinagawa mismo ng sarili nilang ina. Pinaghuhubad, may video calls yung kanilang nanay. At umabot din sa puntong pinasukan sila ng mga sex toys. Maging ang 8 taong gulang na kaanak ng suspect na itatago namin sa pangalang Vanessa,
Ibibigay ko to sa'yo kapag sinunod mo yung gusto ko. Hindi pinatawad ni Roda at sinimulan na ring ibenta raw online. Sayaw mo! Baba mo yung strap ng damit mo! Giling! Huwag kang umiyak. Paano matutuwa yung tao sa'yo? Giling! Kaya naman ang NBI hindi na pinatagal ang karumal-dumal na krimen nang matuntun ang mismong tinutuluyan ng mag-ina. Isang search warrant ang inapply ng NBI Vow CD para mapasok ang itinuturing na cyber sex den ni alias Roda. Noong March 6, pagkatapos ma-issue ang ating warrant to search, seize and examine computer data na grinant ng judge, pinuntahan natin ang ating lugar, ang bahay nitong subject na to. Sa tulong ng isang asset, nakipagtransaksyon ang NBI sa suspect na si Roda. Ongoing yung engagement ng ating undercover at yun nga, siya ay patuloy na nag-aalok ng masiselang larawan ng mga bata. Ilang sandali pa, nag-online na si Roda. Who do you want, sir? This is Josephine. She's 13 years old. Once na makita na natin yung mga bata, kasi isang goal natin sa operation na to ay hindi lang para hulihin yung subject, kundi i-rescue yung mga bata na na-exploit sa ganitong paraan. Micah, Tulad ng 11. inaasahan, inalok ni Roda ang mga bata sa kausap na asset. How about the little girl? This one, Vanessa. She's 8 years old. Very young, very fresh. We have videos of them. Yes, sir. I can send you 3 videos for only 5,000 pesos. Send it to me. After the show, I'll pay you. Halika na, girls. Showtime. Ayaw nating mas lalo pang ma-exploit yung mga bata. So once na makita lang, mag-high lang yung mga bata. Sa hudyat ng asset, That's the time na papasukin na namin yung bahay. That's the time na ire-rescue na natin yung mga bata. At the same time, huhulihin naman yung ating subject. Kayo po ba si Roda? Opo. Makinig po kayo. Meron po kami na mag-search po ng mga cellphone nyo. Ito po sa bahay nyo na to. Nakita natin yung mga bata at yung subject ay may hawak-hawak na cellphone at ongoing nga yung kanyang pakirag-video call doon sa ating asset. bakas kay Roda, maging sa mga bata, ang pagkabigla. Asan ang cellphone mo? Bakit nga gusto mo malaman? Wala namang pinagawa ah. Titignan namin ang cellphone mo. Hindi nga po! Hindi! Hoy anak, ano yan? Saan kayo punta? Saan nyo dadalhin mga anak ko? Noong una, parang nagwawala siya or ayaw niyang magpahuli. Pero syempre, binasahan siya ng kanyang mga karapatan. May karapatan kang manahimik. Ano man ang sasabihin mo ay maaaring at gamitin laban sa'yo. Naiintindihan mo ba yun? Naiintindihan mo ba? Ano man ang sasabihin mo maaaring gamitin laban sa'yo. Parang ito na yung kayo. Sir, dito tayo magkukontak na Ano po yun? Okay. At hindi naman, hinuli na rin siya habang nagsisearch na rin yung ating mga operatiba and at the same time, sineparate yung mga bata para i-rescue ng ating mga social workers. Akin na yung mga anak ko, huwag nyo naman idamay! Sinubukan pa ng suspect na itanggi ang krimen. Hindi ako masamang tao! Wala pa po kaming ginagawa. Anong ginagawa niyo? Ma'am, upo po muna kayo. Dali lang po. Opo! Inuulit ko ha, you are under arrest. Bakit? Okay? You are under arrest. Ano po bang ginawa? Makinig ka sa akin. Inaaresto ka namin sa salang paglabag ng Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act. Sino nakatira dito? Kami lang po. Yung maliit, pamangkin ko po yun. Yung malaki? Alam ko po yun. Saan yun? Dalawa yung anak mo, di ba? Opo, pero Nasaan hindi yung po isa? nakatira dito yun. Nandun po sa lola ko. Yung kasama mo kanina, tatlong bata yung kasama mo kanina. Nasaan sila? Hindi ko po kasama yung mga yun. Yung kasama mo kanina. Caught in the act siya, kaya siya nahuli.
Pero hindi magsisinungaling ang mga ebidensya na nakita mismo sa cellphone niya. Sobrang dami na mga child sexual abuse and exploitation materials ang nakita natin sa kanyang mga devices. Kaya ito ay ang naging dahilan para arestuhin natin siya at dalhin sa Department of Justice para sampahan ng kaso. Tuluyang inaresto ng NBI si alias Roda. Inaaresto po namin kayo sa salang paglabag ng Republic Act number 11930. Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act. Dahil po sa act nyo na pagla-live show po sa mga bata na kasama nyo ngayong gabi sa foreigner na kausap nyo po. Mga anak ko, ba't yun sila dinadamay? Tara na. Sa huli, walang nagawa si Roda kung hindi sumama sa mga operatiba. Isinama rin ng NBI Bao CD ang mga menor de edad na biktima. Ayon sa medical legal mula sa NBI, positibo sa tinatawag na lacerations dulot ng penetration ang magkapatid na alias Josephine at Micah. Ang rape natin ngayon ay dalawang klase na. Yung sa pilitang sexual intercourse at ang pangalawa naman is yung sexual assault, yung tinatawag natin. Kung pinasukan ka ng bagay, sexual toys, or kahit fingers, or kahit anong bagay na ipinasok sa iyo. Kasalukuyang nakapiit sa isang district jail sa Region 3, Central Luzon, ang suspect na si Roda na nakaharap sa patong-patong na kaso. Anti-child sexual abuse and exploitation materials. Pangalawa is child abuse. Pangatlo ay yung expanded human trafficking. And sinampa din natin yung rape by sexual assault sa nanay na ito. Nakapanayam ng Pinoy Crime Stories si alias Roda. Ayon kay Roda, kahirapan at kagipitan ang nagtulak sa kanya para pasukin ang madilim na mundo ng OSEC. Kwento ni Roda, taong 2018 nang mawalan siya ng tirahan. Go, rampa, rampa. Una niyang naipasok sa illegal na Ikot. kalakaran ang isang anak na si alias Josephine, 13 years old. Oh, rampa muna. At saka sumunod ang isa pa niyang anak na si Micah, 11 years old. Ano pa hinihintay mo? Ayaw mo ba na manika? Samantalang nitong taon, isinali na rin niya maging ang pamangkin na si Vanessa, 8 taong gulang. Nakilala ko lang din po yun sa kaibigan ko. Mag-aay lang po daw yan, magpapadala po daw. Yun. Tapos sabi naman yung kung ano po yung inuutos, yun tulad nung ganun. Tsaka kahit sawayin sila, papagalitan lang sila. Tapos susunod din sila. Tapos after yun, si Sharon din, bibigyan din sila ng pera. Wala silang choice din talaga. Mga anak, alam niyo na ang gagawin, di ba? Get ready. O, kuha na ng laruan. Pero Dali. depensa ni Roda, hindi totoo na pinagagamit niya ng sex toys ang kanyang sariling mga anak. Di man totoong ginagamit, ano lang po yung para lang pumaakit yung kausap namin. Ayon kay Roda, may mga pagkakataong gusto na niyang tumigil sa kanilang naging trabaho. Humingi rin ng tawad si Roda sa kanyang mga anak. Patawarin niyo kung nasalo pa kayo sa ganung buhay ko. Yung kahit makulong sa ayan lang po nilang malaya yung dalawa kong anak. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng isang shelter sa Region 3 ang 3 menor de edad na biktima ng pang-aabuso. Sa pagtutulungan natin sa ating social workers, ngayon nga nasa isang shelter sila kung saan sila ay pinapangalagaan, dinidebrief at binibigyan ng mga psychological interventions para ano yung trauma na nangyari sa kanila. Payo naman ng NBI sa mga magulang. Sana itigil niyan na ito. Ay hindi kami titigil para mahuli lahat ng mga gumagawa nito sa mga bata. Kasi kung ang mga nanay, ang mga relatives nila ay hindi kaya nilang protektahan, nandito kami para protektahan sila. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng inaapi para sa Pinoy Crime Stories.